Lahat tayo may take away, lahat tayo may masasabi tungkol sa mga nangyayari sa atin ngayon na sa malawakang korupsyon. Pero kasi meron tayong dapat gawin na hindi natin ginagawa para maiwasan sana tong korupsyon. Pag-usapan natin. Ngayon, pag-usapan muna natin yung kahindik-hindik, yung nakakaasiwa, nakakapangilabot na nangyayari sa atin tayo, sa ating buhay bilang mga Pilipino. Bawat galaw, bawat nating binibili, bawat nating kinukonsumo, tinataksan tayo. Yung ating sweldo, sa pagiging uring manggagawa natin, tinataksan tayo. Magkano tinatak sa'yo? At kung magkano pa man yan, sigurado mataas yan para sa ating estado sa buhay. Ako, tinataksan ako sa aking trabaho bilang empleyado ng mahigit 10,000 buwan-buwan. Maaring mababa yan sa matataas na tao at maaring mataas yan sa mga mabababang tao. Kung susumahin natin, lahat yan ay mataas. Pag pinagsama-sama natin ang ating mga pera at ibinabayad natin sa gobyerno, tapos malalaman natin, matutuklasan natin na ganito lang pala winawaldas ng mga masasamang tao, masasamang leader ng ating pamahalaan, talaga namang nakakapangilabot, talaga namang nakakainis. At lahat tayo may take away dyan. Di ba? Yung pera natin na pinagpaguran natin, babayad natin sa gobyerno, sa mga kinakain natin, sa mga binibili natin, lahat yan may taxes. Lahat ng kilos natin, may bayad tayong tax dyan. At dinadagdagan pa nga nung tinatawag na value-added tax. Tapos, ipoproyekto sa mga dapat kapakipakinabang sa ating mga mamamayan, pero ang ginagawa ay binubulsa lamang ng masasamang tao na ito sa ating gobyerno at sa mga oportunista, mga kapitalista. Yung pera natin na pinagpapaguran, dugot pawis, puyat, malayo sa pamilya, sinusugal sa kasino ng mga masasamang taong ito. Ibinibili ng luxury cars, relo na milyon-milyon ang halaga. Ba't nyo kailangan magsuot niyan, ano? Milyong halaga ng, siguro, sa kanila talaga, normal yan. Pero isa lang naman masasabi natin itong mga to malalayo sa Diyos, malalayo sa Panginoon. Kinain sila ng mundo. At ang sabi nga sa banal na kasulatan, ang mga taong nagmamahal sa mundo ay enmity of God. Opposed yan sa ating Panginoon. Kaya dito pa lang sa lupa, alam mo na kung saan sila pupunta. Ang kanilang pagiging corrupt dito sa lupa, may ibubunga yan pagkatapos ng buhay na ito. Bakit kailangan yung magpayaman? Ba't kailangan yung mangurakot? Bakit kailangan yung maging sakim dito sa lupa para magkaroon kayo ng inyong mga ari-arian? Lahat yan wawasakin ng Panginoon pagdating ng paghuhukom. Walang maiiwan dyan. Hindi nyo pa rin ba makuha? Hindi nyo pa rin ba matanggap na ang investment dapat hindi rito sa lupa kundi sa langit? Dahil itong lupa na to, mawawala ito. At lahat tayo haharap sa Panginoon at tatanungin ng Panginoon kung ano ang naging buhay natin sa lupa. Sa naging buhay mo sa lupa, makakapasok ka ba sa langit? O ikaw ay itatapon sa impyerno? Magkakaroon ka ng walang hanggang buhay sa impyerno, sa kahirapan. Sinusunog ka, tunaw ka na pero buhay ka pa rin. Hindi ka mamamatay. Mentras, kapag ikaw ay gumagawa ng tama, tumutulong sa kapwa, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, sumusunod sa utos ng Diyos, ikaw ay magmamana ng walang hanggang buhay sa langit. Kaya bakit kailangan mong magnakaw man lamang, maging sakim, kung susunugin naman ang iyong kaluluwa? Alam nyo mga kababayan, ang realidad naman kasi, kahit ikaw ay mabuting tao ka, pumasok ka sa politika, nakita mo ang sistema, kung mahina-hina ka, malayo ka sa Diyos, lalamunin ka ng sistema. Kasi makikita mo, everybody is doing it. Why would not I?
Malinis ang konsensya mo nung pumasok ka sa politika, nakita mo, ang laking pera, may temptasyon na ginagawa naman ng iba, nakala mo ay makadiyos, kala mo ay malalapit sa Panginoon. Bakit hindi ko gawin? Umumit ng kaunti hanggang sa nasanay ka, napalayo ka, dumistansya ka sa kalooban ng Panginoon. At ayan na, kinain ka na, nilamon ka na ng sistema, gagawa ka na ng mas malalaki. At mabibili mo na yung mga bagay na gusto mo dito sa lupa. Luxury cars, houses na magagara, mga alahas, mga accessories sa katawan, mabibili mo na. Kakaidin ka na talaga ng sistema at malilimutan mo na ang Panginoon. Sa atin, sa parte natin, we will always trust the perfect plan of God. Sa mga nangyayari sa atin, sa mga nangyayari sa ibang bansa, Indonesia, Nepal, France, merong perfect plan ang Panginoon. Katulad ng kanyang plano doon sa Old Testament, kung paano mula sa pagiging alipin sa Ehipto ay dinala sa Promised Land. Tayo nagbabasa ng Biblia, malalaman natin yung mga promises ni God para sa atin. At ano yung sinabi ko sa simula na meron tayong dapat gawin na hindi natin ginagawa? Kapatid, sa paraan ng ating pagboto, nilalason tayo at yung mga lumalason sa atin, binoboto natin. Kapatid, lagi mong tandaan, kailangan nating iboto bilang pinuno ng ating pamahalaan yung may banal na takot sa Panginoon. Kasi yung mga leaders na may banal na takot sa Panginoon, there is integrity. Integrity, gumagawa ng tama kahit walang nakakakita. Alam niya na mananagot siya sa Ama, mananagot siya sa ating Diyos. Meron siyang conviction, hindi siya magiging corrupt kung siya ay may banal na takot, may fear of God. At yan ang lagi sana nating tatandaan tuwing mag-e-eleksyon. Ipanalangin natin, Panginoon, sa aking pagboto, naway ang maiboto ko, naway ang maihalal namin sa aming bayan ay yung may banal na takot sa iyo. Sumusunod sa iyong kalooban, sumusunod sa iyong kautusan. Kailangan ikinukonsider ang mga aral ng Panginoon sa kanyang pamumuno para maiwasan natin ang ganitong corrupt practices. Yan namang mga kontraktor na yan, naging corrupt yan because of the system na nakita nila, na pinapayagan ng ating leaders, ng ating mga nakahalal. Yung oportunidad na yan, talagang parang mga sawa, nasasagpangin nila yan. Kaya mga kababayan, lahat tayo may take away, lahat tayo may kanya-kanyang point of view. Ang point of view ko, simulan natin sa ating paghahalal, sa ating pagboto. And we must always pray na meron pa ring revival, meron pa ring pag-asa, and always trust the perfect plan of the Lord.